6. Nang makita niyang lumabas si Jared, napuno ng tuwa si William. Tapos tumakbo siya palapit kay Jared. Ikaw ay, sa wakas narito na, binata, sa ganitong paraan. Pakiusap, hawak ang kamay ni Jared. Nakahinga ng maluwag si William. Ginoo, Sullivan, dahil nangako ako sa iyo. Talagang pupunta ako. Alam ni Jared iyon. Nag-aalala si William na mapatayo siya. Dahil sa hiya, napangiti na lang si William. Awkwardly, pagkatapos mo, binata, dahil sa pagiging alipin ni William. Lahat ng tao sa hotel ay nagtaka kung sino si Jared. Kailan? Nakita ni Josephine kung gaano ipinagmamalaki ang paglalakad ni Jared sa kaibahan ng kanyang mayayabang ama. Nagalit siya. Ano? Mali sa iyo. Kalahating oras nang naghihintay sa iyo ang tatay ko sa pintuan. At hindi mo ba iyon napansin? Parang lumalala ang kalagayan niya. Alam mo ba kung paano magpagaling ng isang tao? Mayroon si Josephine. Nagalit si Jared sa simula pa lang. Gayunpaman, binigyan niya siya ng benepisyo ng pagdududa pagkatapos ng pagiging. Humanga sa kung paano niya pinigilan ang paglala ng kalagayan ni William. Ilang sandali pa, nang mapansin niyang muling namumula ang pisngi ni William. Naramdaman niyang isang scammer si Jared. Naghahanap upang dayin sila sa kanilang pera. Josephine, itigil mo ang paggawa ng gulo at humingi ng tawad kaagad. Tumahol si William na may masamang tingin sa mukha. Walang paraan na gagawin ko iyon. Tingnan mo, siya ay halos isang ganap na nasa hustong gulang na lalaki. Paano siya magiging isang miracle doctor? Sa tingin ko siya ay walang iba kundi isang con artist. Nakatitig kay Jared. Pakiramdam niya ay siya ang dahilan kung bakit ayaw magpatingin ni William sa doktor. Nang tumanggi si Josephine na sundin siya. Galit na galit si William kaya nahirapan siyang huminga. Ubo. Ubo. Magsasalita pa sana siya. Naubo na lang si William. Tatay. Sumugod si Josephine para suportahan si William. Gayunpaman, natakot siya nang makita niya ang itim na dugo si William ay umubo. Nang makita ang eksena, sabay na kumunat ang noo ni Jared. Maliwanag, mas malala ang pinsala ni William kaysa sa inaakala niya. Sa katunayan, nagulat siya kung paano nakayanan ni William para mabuhay ng matagal. Bilasan mo, dalhin mo ang tatay mo sa isang kwarto. Utos ni Jared kay Josephine, na kanina pa ay naguguluhan na. Sa kasamaang palad, hindi siya kumikibo dahil wala siyang tiwala kay Jared. Nakakunot ang noo sa hindi pagkilos ni Josephine. Natigilan si Jared. Gusto mo bang makita siyang mamatay? Matapos siyang sigawan ay mabilis na tinulungan ni Josephine si William sa pribadong silid sa hotel. Sa loob, hinanap agad ni Jared ang pulso ni William. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon, naging malungkot ang sandaling ginawa niya. Habang ginagamot ni Jared si William, isang lalaking nakasuot ng puting salamin sa mata. Ang Amerikana ng doktor ay pumasok sa silid. Si Dr. Watson, bilis, tingnan mo ang tatay ko. Kakasuka lang niya ng dugo. Sa sandaling nakita niya siya, naramdaman ni Josephine na parang siya ay pinamamahalaang upang maunawaan ang isang piraso ng pag-asa. Ano? Tingnan ko. Mabilis na binuksan ni Jonathan ang doktor, ang kanyang doktor, medical na bag. Lumayo ka na. Itinulak ni Josephine si Jared sa tabi at pinatayo si William. Si Dr. Watson, sa tatay ko, buhay sa iyong mga kamay ngayon. Mangyaring iligtas siya. Pagsusumamo niya, sa sandaling iyon, malapit nang matalo si William. Malay habang ang kanyang paghinga ay lalong nahihirapan. Huwag kang mag-alala, Ms. Sullivan. Gagawin ko ang aking makakaya. Nang magsalita si Jonathan, sinimulan niyang kunin ang pulso ni William. Habang tumatagal ay mas lalong tumitindi ang pagsimangot ni Jonathan. Si Josephine ay hindi mapakali kapag siya. Napansin niya ang ekspresyon niya at hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Ms. Sullivan. Ang napinsalang baga ni Mr. Sullivan ay ang sanhi ng kanyang tinatagong karamdaman.
Ito ay isang malalang sakit na kailangang mabagal na gamutin. Gayunpaman, may taong pilit na sinipa ang kanyang immunity system sa sobrang lakas. Bagamat maaaring mukhang epektibo ito sa maikling panahon, magdudulot lamang ito ng paglala ng kanyang kalagayan. I'm afraid Mr. Sullivan is in a delikadong sitwasyon ngayon. Bago ako dumating, sino ang dinala mo kay Mr. Sullivan? Paliwanag ni Jonathan sa seryosong tono. Nang marinig niya ang mga salita ng doktor, biglang nagalit si Josephine at tumingin sa direksyon ni Jared. Siya ang nagpagamot sa kanyang ama ngayon lang. Bilang ito ay tulad ng inilarawan ng doktor. Ang kanyang ama ay gumawa ng isang pagbabago para sa mas mahusay. Ngunit ang paraan ni Jared ay naging masakit. William pa, manliligaw ka. Kung may mangyari man sa aking ama, hinding-hindi kita mapapatawad. Angal ni Josephine. Kay Jared na nakakunot ang noo. Kung hindi dahil sinusuportahan niya si William at hindi siya makaalis, susuntukan sana niya si Jared para bugbugin ito. Paano mo ako mabibintang na manloloko? May niloko ba ako sa'yo? Kung hindi para sa akin. Iyong bangkay na sana si tatay. Hindi ako makapaniwala kung gaano kakatawa. Ngumuso si Jared. Siya. Kinasusuklaman ni Josephine kung paano ipinipilit ni Josephine na siya ay isang scammer at kung gaano siya kakulit sa kabila ng pagiging isang babae. Ikaw, sa kabila ng galit. Alam ni Josephine na ang priority ay iligtas ang kanyang ama. At hindi, oras na para makipagtalo kay Jared. Si Dr. Watson. Nakikiusap ako sa iyo. Mangyaring mag-isip ng paraan. Please, nakaramdam si Josephine ng labis na pagkabalisa na siya ay nasa. Ang bingit ng luha. Pagbukas ng kanyang medikal na bag. Kumuha si Jonathan ng isang itim na tableta at inilagay ito sa kay William. Bibig. Pagkatapos, binuksan niya ang isang bag ng pilak na karayom at ipinasok ito sa acupoints ni William. Ang paggawa nito ay hindi makapagliligtas sa kanya. Sasaktan mo lang siya, komento ni Jared nang makita ang kay Jonathan. Pamamaraan ng acupuncture, na ginawa ng huli na niniting ang kanyang mga kilay. Ano ang gusto mong sabihin? Pinagdududahan mo ba ako? Don't tell me marunong ka ng acupuncture. Acupuncture ay bahagi ng tradisyonal na gamot. Hindi tulad ng modernong gamot, kung saan ang isa ay maaaring makabisado ito sa pagitan ng 3 hanggang 5 taon. Kailangan ng isa ng hindi bababa sa 8 hanggang 10 taon bago ang isa ay makabisado ng acupuncture. Sa katunayan, ang ilan ay maaaring hindi gawin ito sa kabila ng mga dekada ng pag-aaral. Given na nakatingin lang si Jared, 20 taong gulang, naisip ni Jonathan na walang paraan na siya ay magiging dalubhasa dito. Kahit na mayroon siya, nagsimulang matuto sa sinapupunan ng kanyang ina. Kabanata 7. Anong basura ang ibubuga mo? Hindi ka kailangan dito. Labas. Tumahol si Josephine. Tulad niya, nag-aalalang maabala si Jared sa paggamot. Sige, ikaw ang nagpaalam sa akin na umalis. Magiging ako. Naghihintay sa koridor. Wala pang 5 minuto. Lalabas ka na dyan para makiusap na bumalik ako. Sa sandaling natapos siya, binuksan ni Jared ang pinto at lumabas. Pagkaalis niya, walang nag-abala sa kanya. Samantala, maingat na ipinagpatuloy ni Jonathan ang acupuncture treatment ni William. Maya-maya, basang-basa na siya ng pawis. Matapos may pasok ang huling karayom. Unti-unting nabawi ni William ang kanya. Malay at binuksan ang kanyang mga mata. Tatay, gising na ang tatay ko. Dr. Watson, gising na siya. Ito ay kahanga-hanga. Masayang sigaw ni Josephine habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Kanina lang, nag-alala siya na gagawin niya. Hindi kailanman gawin ito. Nang makita ni Jonathan na gising na si William, siya rin ay nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ng lahat, siya, halos walang kumpiyansa na pumasok. Sa kasamaang palad, sa sandaling nakahinga ng maluwag sina Josephine at Jonathan, si William ay nagsimulang manginig ng marahas. Mukhang nakaramdam siya ng matinding sakit nang magsimulang maging kulay ube ang kanyang mukha. Tatay,
Sigaw ni Josephine bilang. Napalingon siya kay Jonathan sa gulat. Si Dr. Watson. Bakit nangyayari ito? Sa sandaling iyon, kahit si Jonathan ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa na siya ay natigilan lamang. Ako, hindi ko rin alam kung bakit nangyayari ito. Paano? Naging ganito ba? Sino ang tinatanong mo? Ikaw ang doktor dito. Sigaw ni Josephine sa doktor. Sa desperasyon. Kasabay nito, ang panginginig ni William ay nagsimulang maging mahina bago siya tuluyang tumigil sa paggalaw. Pati ang hininga niya, hindi maramdaman. Sa pagmamasid sa pagbabago ni William, naramdaman ni Jonathan na tumindi ang kanyang gulat. Kung meron man, nangyari kay William, kailangan niyang pagdusahan ang mga kahihinatnan. Tay, huwag mo akong takutin. Huwag mong takutin. Ako, nagsimulang umiyak si Josephine. Ms. Sullivan, dalhin natin si Mr. Sullivan sa ospital. Naubusan na ako. Mga ideya. Nag-aalalang mungkahi ni Jonathan. Nais niyang ipadala si William doon upang talikuran niya ang kanyang responsibilidad. Kung namatay si William sa ospital, hindi naman niya kasalanan iyon. Tinanggap mo ba akong tanga? Dahil sa kalagayan ng tatay ko, walang paraan. Makakarating sa ospital. Iligtas mo siya. Kung hindi, huwag mong isipin na makakaligtas ka dito nang hindi nasaktan. Sumabog si Josephine. Nawala ang kanyang makatuwirang pag-iisip. Ang mga Sullivans ay ang pinakamayamang pamilya sa Horrington. Upang sirain ang isang hamak na doktor ay hindi hihigit sa isang pitik ng kanilang mga daliri. Nasaktan si Jonathan. Takot sa pananakot niya. Gayunpaman, wala siyang ideya. Bigla niyang naisip si Jared at mabilis na iminungkahi. Ms. Si Sullivan. Ang lalaking kalalabas lang. Siguro, baka may solusyon siya. Sa palagay ko marahil ay alam niya ang isa o dalawa. Paalala ni Jonathan. Josephine ng Jared. Gayunpaman, hindi nawala sa kanya na minamaliit siya ni Jonathan kanina. Ngunit, pinupuri siya ngayon. Maliwanag. Pinaplano ni Jonathan na si Jared ang sisihin. Sabay hakbang ni Jared sa paggamot kay William. Kahit na siya ay patay na, magagawa ni Jonathan na palayain ang kanyang sarili sa anumang responsibilidad. Pagkaraan ng saglit na pag-aalinlangan, binitawan ni Josephine si William, na napasandal sa kanyang upuan habang tumatakbo palabas ng silid. Sa mismong sandaling iyon, nakaupo si Jared sa tabi ng koridor. Umaasang darating si Josephine. At makita siya. Nang makita ng babae na naroon pa rin si Jared ay sumugod ito sa kanya. Kung kailan lang niya gusto magsalita, bigla niyang napagtanto na wala siyang ideya kung paano siya haharapin. Piiligtas mo ang aking ama. Pakiusap ko. Ikaw. Pakiusap ni Josephine na may awkward na ekspresyon. Nang unti-unting inangat ni Jared ang ulo niya, nag-iwas ng tingin si Josephine. Dahil hindi siya naglakas loob na makipag-eye contact. Hindi pa nagtagal. Sinisigawan niya ito. Ngunit ngayon, sa halip ay nagmakaawa siya sa kanya. Naniniwala ka ba sa akin? Mailigtas mo ba ang iyong ama at na hindi ako manloloko? Tanong ni Jared. Natahimik si Josephine, na hindi niya alam paano sumagot. Hindi pa siya lubos na nagtitiwala sa kanya. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Tinitingnan ang reaksyon niya. Si Jared, pasimpleng tumawa. Napagpasyahan niyang huwag na siyang pahirapan habang siya ay bumangon at bumalik sa silid. Nang sundan ni Josephine si Jared pabalik, nakita niya si Jonathan na pabalik-balik na tumatakbo na nakatikip ang ulo. Sa pawis, sa sandaling makita ni Jonathan si Jared, pakiramdam niya ay nakita niya ang kanyang tagapagligtas. Hindi alintana kung maaaring buhayin ni Jared si William. Maaari niyang itulak ang sisi kay Jared kapag pumalit na ang huli. Pagbaba sa kanyang sarili, nakiusap si Jonathan. Pasensya na ngayon lang, binata. Mangyaring iligtas si Mr. Sullivan. Isinasaalang-alang na posibleng mawala sa kanya ang lahat. Nadama ni Jonathan na ang pagiging magalang ay hindi makakasakit sa lahat. Pagkatapos, sabay tingin kay William. Napabuntong hininga si Jared. Mukhang kailangan kong ibigay ang lahat.
Paglingon kay Jonathan, nagtanong si Jared. Meron ka pa ba? Mga karayom na pilak? Oo, nasa medical bag. Mabilis na iniabot ni Jonathan ang isang bag ng pilak na karayom kay Jared. Hindi sapat, umiling si Jared. Hindi sapat, natigilan si Jonathan. 30 ang laman ng bag. Mga karayom, paanong hindi sapat? Sa acupuncture, sino mang makapagpasok ng higit sa 10 karayom ay itinuturing na kahanga-hanga. Maging ang presidente ng Association of Traditional Medicine na si John Jacobson. Nakilala rin bilang A Miracle Doctor. Halos 20 karayom lang ang naipasok. Bilang isang resulta, 30 karayom ay higit sa. Tama na, hindi lang. Kailangan ko pa, sagot ni Jared. Ilan pa? Maingat na tanong ni Jonathan. 81. Natigilan si Jonathan sa sagot nito. Biglang napuno ng takot ang mga mata niya. Gayunpaman, sa halip, sa pagsasabi ng kahit ano, iniabot niya ang lahat ng kanyang pilak na karayom. Matapos tanggapin ang mga ito, inihiga ni Jared ang katawan ni William sa lupa. Gumagalaw ambidextrously, siya matulin. Ipinasok ang mga karayom sa katawan ni William. Sa sandaling ito, nagsimulang bumuhos ang malamig na pawis kay Jared. Noo, mukha siyang nag-e-exert ng lakas hanggang sa basang-basa na ang damit niya. Nang may pasok ang huling karayom kay William, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Jared, na para bang siya ay lubos na naubos. Ibinagsak niya ang kanyang puwitan sa lupa para maupo. Sa buong oras, si Josephine ay nanunood ng may kaba. Siya, hindi gaanong alam ang tungkol sa acupuncture, at naramdaman niya ang pagnanais na magtanong. Gayunpaman, nag-aalala siya na magambala si Jared. Si Jonathan naman, nakanganga na siya, pagtataka mula sa get-go. Bamuka ang kanyang bibig ng napakalawak na maaaring magkasya ang isang itlog dito. Saglit, maya-maya, ang gulat ni Jonathan ay napalitan ng tuwa. Sa isang malakas na kalabog, ibinagsak niya ang kanyang mga tuhod sa lupa, sa harap ni Jared. Ang biglaang paggalaw niya ay nagbigay ng takot kina Jared at Josephine. Kabanata 8, Miracle Doctor. Mangyaring kunin mo ako bilang iyong apprentice. Pagkatapos niyang magsalita, yumuko si Jonathan kay Jared. Nakanganga bilang tugon. Napagtanto ni Jared na wala na siyang natitirang lakas. Si Josephine naman, binigay niya kay Jonathan isang natatarantang tingin. Si Dr. Watson, anong ginagawa mo? Hindi pa nga nagigising ang tatay ko. Josephine, hindi niya maintindihan kung bakit tinawag ni Jonathan si Jared bilang isang himalang doktor noong ang kanyang ama ay nananatili pa. Walang malay. M.S. Sullivan. Malamang na hindi mo alam na ang ginoong ito ay naglapat lamang ng kaluluwa. Resurrection Needle. Na may kakayahang buhayin ang isang patay na tao. Kaya naman, magiging okay lang si Mr. Sullivan. Paliwanag ni Jonathan. Ganoon siya kagaling. Nakanganga si Josephine. Hindi makapaniwala si Jared. Kung totoo ang sinasabi ni Jonathan. Karapat-dapat talaga si Jared sa kanyang titulo bilang Miracle Doctor. Hindi ko kaya. Naniniwala ka talagang alam mo ang Soul Resurrection Needle. Gulat na bulalas ni Jonathan. Ang kaluluwa. Ang Resurrection Needle ay isang sinaunang acupuncture technique na nawala sa mga henerasyon. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Jared kung ano ang pinag-uusapan ni Jonathan. Dahil doon lang niya ito natutunan. Draco, Miracle Doctor. Ako si Dr. Jonathan Watson, Deputy President ng Horrington Association of Traditional Gamot. Nabasa ko ang tungkol sa discarding ito sa ilang mga sinaunang libro at hindi ko inaasahan na magkaroon ng karangalan ng pagsaksi nito sa pagkilos ngayon. Please, tanggapin mo ako bilang estudyante mo. Dahil doon, nagpatira pa si Jonathan sa harap ni Jared. Nang natarante si Jared sa reaksyon ni Jonathan, umalangaw-ngaw ang mga ubo sa silid. Sa wakas ay gising na si William. Tatay. Mabilis na nag-react si Josephine sa pamamagitan ng pagsisikap na tulungan siyang makatayo. Gayunpaman, si Jared, hinawakan siya sa likod. M.S. Sullivan,
Hindi pa siya dapat gumagalaw. Hintayin mo akong tanggalin ang mga karayom. Hawak-hawak ang payat na mga kamay ni Josephine. Ramdam niya kung paano. Mainit at banayad ang pakiramdam. Ang biglaang sensasyon ay parang kinurot sa kanya. Para naman kay Josephine. Naramdaman din niya ang init mula sa kanyang mga kamay. Namumula. Sinabi niya, ito ay salamat sa iyo. Galit na binitawan ni Jared. Kamay ni Josephine bago inipon ang sarili. Kaway ng kamay. Hinayla ang 81 karayom. Patungo sa kanyang palad na parang may magnetic force na kumikilos. Tapos na, sabi ni Jared kay Josephine habang ibinalik ang mga karayom kay Jonathan. Sa sandaling iyon, wala nang anumang pagdududa si Josephine kay Jared. Salamat sa kanya. Tinulungan niya si William. Naluluha ang mga mata. Dad, ano ang pakiramdam mo? Tanong ni Josephine. Ayos lang ako. Masarap ang pakiramdam ko. Sa totoo lang. Isang bahagyang ngiti ang pinakawalan ni William. Nang mapansin si Jonathan na nakaluhod sa lupa. Nagtanong siya, ano ang nangyayari? Matapos ikwento ni Josephine kung paano siya iniligtas ni Jared gamit ang Soul Resurrection Needle. Nagulat si William. Nang ma-diagnose ni Jared ang kanyang karamdaman sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Humanga na si William. Gayunpaman, hindi niya akalain na napakagaling ng binata na ang Deputy President ng Association of ang tradisyonal na medisina ay luluhod at nagmamakaawa na tanggapin siya bilang isang estudyante. Binata, ikaw, 2 beses na akong niligtas. Mula ngayon, isa kang benefactor ng pamilya Sullivan. Gagawin ko. Madaling tuparin ang anumang kahilingan mo hanggat nasa kapangyarihan ko ito. Determinadong deklarasyon ni William. Masyado kang mabait, Mr. Sullivan. Dahil wala akong nagawa. Higit pa rito. Ito ay isang pagpapalang nararapat sa iyo para sa lahat ng kawanggawa na iyong ginawa. Matapos magbigay ng isang cordial sagot, binago ni Jared ang kanyang taktika. Kahit na ginamit ko ang Soul Resurrection Needle para iligtas ang buhay mo. Pansamantala, mamamatay ka pa rin sa loob ng 3 buwan kung hindi magamot ang iyong karamdaman. Nang marinig ang sinabi ni Jared. Salita, lumuhad si William. Pakiusap, Sir, handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng mayroon ako basta ikaw. Iligtas mo ang aking buhay. Dahil sa takot sa kamatayan. Hindi na tinawag ni William si Jared bilang isang binata. Sa halip, binati niya siya bilang Sir. Bilang nag-aalala talaga siya na baka tumanggi si Jared na tulungan siya. Para mabuhay, handa siyang magbigay. Jared lahat ng kanyang mga ari-arian. Bilang pinakamayamang tao sa Horrington, si William ay hindi maisip na mayaman. Dahil dito, kahit sino ay maiinggit kay Jared sa ganoong posisyon. Ginoo, Sullivan, wala, kailangan yan. Obligado akong iligtas kapag katapos mong mabangga. Gayunpaman, mayroong ilang mga bihirang halamang gamot na kailangan ko, at sana may handa mo sila para sa akin. Hindi kayang bilhin ni Jared si William ng anumang halamang gamot. Napakamahal ng mga halamang gamot na kanyang ni-request na hindi maabot ng masa. Sir, kahit ano po kayo, kailangan. Sabihin mo lang, sabay tango ni William. Pagkatapos, lumingon siya kay Josephine at nagturo. Josephine, maghanda ka ng panulat at papel para isulat ang mga ito. Samantala, nakaramdam ng awkward si Jared nang patuloy siyang tinawag ni William bilang Sir. Kaya naman, iminungkahi niya, Mr. Sullivan. Jared Chance ang pangalan ko. Ikaw. Tawagin mo lang ako sa pangalan ko. Hindi ko kaya yon, Mr. Chance. Ikaw ang aking tagapagligtas, at hinding-hindi ito malilimutan ng pamilyang Sullivan hanggat tayo ay naninirahan. Dahil sa katigasan ng ulo ni William, hindi na iginiit ni Jared. Sa halip, isinulat niya ang isang mahabang listahan ng mga halamang gamot, at binigay sila kay Josephine. Ginoo, Sullivan. Karamihan sa mga halamang gamot sa listahan ay para sa iyong paggamot. Gayunpaman, ang ilan ay para sa aking ina. Dahil nawala ang kanyang paningin. Bilang resulta,
Kailangan ko ng ilan sa mga halamang gamot na ito. Para pagalingin siya. Matapat na paliwanag ni Jared kay William. Isinasaalang-alang na si Hannah ay nabulag sa pag-iyak. Ito, hindi magiging mahirap para kay Jared na tretuhin siya. Kaya lang hindi niya kayang hawakan ang mga halamang gamot sa kanyang kasalukuyang estado. Kaya naman, naramdaman niya ang pamilya Sullivan ay nasa isang mas mahusay na posisyon upang makuha ang mga ito. Sa kabila noon, may dalawang gamit si Jared. Ay nag-aalala na maaaring magkaroon ng problema ang mga Sullivan sa paghahanap. Ang isa sa kanila ay isang calligraphy brush na kinatawan ng espiritualidad matapos gamitin ng isang sikat na scholar sa mahabang panahon. Maaari rin itong gawin mula sa balahibo ng anumang espiritual na hayop. Maliban doon, kailangan din niya ng cinnabar rosary. Kahit na ang mga ito ay karaniwang mga bagay sa kasalukuyan. Ang isang kailangan niya ay ginawa mula sa mga kahoy ng mga sinaunang puno. Kasama ng mga pinagkalooban ng espiritual. Calligraphy brush. Malulunasan niya ang pagkabulag ni Hannah sa simpleng pagpapahid nito sa mata nito. Kahit na inilagay niya ang dalawang item sa listahan. Hindi siya umaasa na gagawin ng pamilya Sullivan. Hanapin sila. Pagkatapos ng lahat, maaari lamang makatagpo ng mga item na may swerte. Tsaka yung mga nakakaalam lang, ay maaaring sabihin kapag nakita ito. Kabanata Siyam. Ginoo, Chance. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan mo. Hanggat kaya kong tuparin. Hindi ako tatanggi. Mabilis na sabi ni William. Ipinahayag. Sa sandaling iyon, nagtanong si Josephine. Mr. Chance. Ano ang kailangan mo sa calligraphy brush at cinnabar rosary para sa pagkatapos ng lahat? Ang parehong mga item ay mukhang hindi kinakailangan para sa medikal na paggamot. At malawak din silang magagamit. Josephine, may mga dahilan si Mr. Chance para isulat ang mga ito. Ikaw, hindi dapat siya tanungin. Pinayuhan siya ni William na may masamang tingin. Ayos lang. Ngumiti si Jared. Sila ay ginagamit din para sa paggamot. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi lamang ordinaryong brush at rosaryo. Kailangang mapuno sila ng espiritualidad para makapagtrabaho sila. Napuno ng espiritualidad. Josephine at napatulala si William. Dahil wala silang ideya kung ano ang ibig sabihin ni Jared. Nang makita niya kung gaano sila nataranta, ay ipinaliwanag ni Jared. Lahat ng bagay sa mundong ito ay mabubuhay at mamamatay. At lahat ng ito ay naglalaman ng espiritualidad. Kahit na ang mga bagay na itinuring na walang buhay ng mga tao ay maaaring magkaroon din ng espiritualidad. Gayunpaman, maaari lamang itong mabuo sa ilalim. Napakahigpit na mga kondisyon. Kunin nating halimbawa itong upuan na inuupuan ko. Kung uupo ako dito at pagmumuni-muni ng mga dekada, gagawin ko iyon. Unti-unting mapupuno rin ng espiritualidad. Nag-aalala siyang hindi magkaintindihan ang dalawa. Inilarawan ang konsepto sa mga tuntunin ng karaniwang tao. Oh, naiintindihan ko. Biglang bulalas ni Josephine. Ginoo, pagkakataon. Ay, sabi mo pareho lang yan sa pinalabas sa TV. Sa isa sa mga puno kung saan naninirahan ang mga immortal. Ito ay magkakaroon ng espiritualidad pagkaraan ng ilang panahon at maging isang anyong tao. Josephine, tigilan mo yang kalokohan mo. Hindi nakaimik si William sa paraan ng paglalarawan dito ni Josephine. Mula sa kanya, perspective, immortals ay hindi umiiral, lalo na hindi sa modernong mundo. M.S. Sullivan, tama ka, ulo nito. Nakangiting sagot ni Jared. Dati, hindi rin naniniwala si Jared sa mga ganyan. Gayunpaman, pagkatapos, sa huling 3 taon kasama si Draco, sa wakas ay napagtanto niya na marami pa rin pala doon na siya. Hindi naintindihan. Sa katunayan, ang mga sikretong ipinasa sa kanya ni Draco ay ang focus technique. Hanggat nagpatuloy siya sa pagsasanay sa kanila, baka maging immortal na talaga siya. Awkward na ngumiti si William. Dahil hindi niya inaasahan na magiging tama si Josephine. Kung may ibang kumausap sa kanya.
tungkol sa espiritualidad at mga immortal. Kinukutya niya sana sila. Gayunpaman, dahil ito ay Jared na dinala ito, agad na nag-alinlangan si William. Habang si Jared at William ay nagpatuloy sa kanilang diskusyon, hindi man lang sila nilingan ni Jonathan na nakaluhod pa rin sa lupa. Kahit na, si Jonathan ay hindi partikular na masama. Hindi niya magawang gampanan ang anumang tunay na responsibilidad. Kaya naman, hindi ginawa ni Jared. Balak siyang tanggapin bilang kanyang estudyante. Bukod dito, hindi siya basta-basta kukuha ng sinuman kung wala si Draco. Pahintulot, matapos makipag-usap ng higit sa 10 minuto, sa wakas ay nalaman ni Jared kung paano sinaktan ni William ang kanyang sarili. Kapag siya ay bata pa, si William ay tinamaan ng hampas ng palad ng isang katunggali sa negosyo. Dahil walang panlabas na sugat, at malinaw naman ang resulta ng check-ups niya, hindi niya ito masyadong pinansin. Sa paglipas ng panahon, si William nagsimulang maramdaman na humihina siya hanggang sa nahihirapang huminga. Bilang resulta, siya pinanatili ang kanyang sarili sa lahat ng ito habang sa pamamagitan ng pagkonsumo ng maraming pandagdag sa kalusugan. Dahil ayaw niyang magdulot ng anumang pag-aalala sa kanyang pamilya, itinago ni William ang balita sa kanila. Iyon din ang dahilan kung bakit walang kamalay-malay si Josephine sa tinatagong karamdaman ng kanyang ama. Matapos marinig ang kwento, natauhan kaagad si Jared, na ang umatake ay isang martial artist na nagawang linangin ang panloob na enerhiya. Sa hitsura nito, gusto niyang patayin si William. Sa kabutihang palad, ang napakalaking kayamanan ni William ay nagbigay daan sa kanya upang kayang bayaran ang makapangyarihan. Mga pandagdag sa kalusugan upang panatilihing buhay ang kanyang sarili sa lahat ng ito. Kung hindi nakatagpo ni William si Jared, nawalan na siya ng buhay. Ginoo, Chance, tanggapin mo ako bilang iyo. Mag-aaral, sigaw ulit ni Jonathan mula sa sahig. Noon, namamanhid na ang magkabilang paa niya kaya napangiwi siya. Sakit, tumingin si Jared kay Jonathan. Bumangon ka na, hindi ako tatanggap ng sinuman bilang aking mag-aaral. Ngunit malaya, upang magtanong sa akin ng anumang mga katanungan. At gagabayan kita ng naaayon. Sa wakas ay naantig si Jared kay Jonathan. Sinseridad matapos siyang makitang nakadapa ng ganoon katagal. Kaya naman, pumayag siyang magbigay ng gabay kahit na tumanggi siyang kumuha ng mga estudyante. Si Jonathan noon, natural na natuwa sa sagot ni Jared at labis na nagpasalamat sa kanya. Thank you, Mr. Chance. Salamat, ikaw. Habang unti-unting tumayo si Jonathan. Masakit na masakit ang kanyang mga binti kaya pinilit niyang gawin iyon. Nagpapansinan. Sa kalagayan ni Jonathan, marahang tinapik ni Jared ang binti ni Jonathan. Dahilan para mawala ang masakit na pamamanhid. Natural. Namangha ang doktor. Ginoo, Sullivan. Nasa bahay pa ang mga magulang ko. Kaya kailangan kong bumalik sa kanila. Kapag nakolekta mo na ang herbs, you can call me. Pagpapalam ni Jared habang unti-unting tumayo. Given na ang kanyang ina ay mag-isa sa bahay. Nag-aalala si Jared sa kanya. Ginoo, Chance, ayaw mo bang sabihin sa akin kung saan ka tutuloy? Tanong ni William. Sa Happy Avenue ako tumutuloy. Bakit? Curious na tanong ni Jared. Nako, wala talaga. Ako, magkaroon ka lang ng bahay na kasalukuyang bakante. Na gusto kong iregalo sa iyo. Ang lugar na iyon ay may napakagandang kapaligiran upang makapagpahinga. At umaasa ako na ito ay kapaki-pakinabang sa iyo. Kapag siya tapos na magsalita, kinuha ni William ang isang susi sa kanyang bulsa. Salamat, Mr. Sullivan. Sa una, si Jared gustong tumanggi. Dahil hindi siya naudyukan ng mga kita sa pera noong una niyang ginagamot si William. Gayunpaman, nang maisip niya ang sira-sirang bahay na tinutuluyan ng kanyang mga magulang. Nagpasya siyang gawin ito. Tanggapin mo. Bukod dito, kailangan niya ng oras upang kumita ng sapat na pera upang makabili ng bago. Gayunpaman, si Jared ay
Natigilan nang malaman na ang mansyon ay matatagpuan sa Dragon Bay nang matanggap niya ang susi. Kabanata 10. Ang Dragon Bay ang pinakamagandang kapitbahayan sa buong Horrington, na itinayo sa nag-iisang bundok. Ang syudad, sa kadahilanang iyon, hindi lamang ang tanawin doon ay kamangha-mangha, ngunit ang hangin ay labis din. Sariwa. Ang mga maaaring manirahan doon ay maaaring mayaman o maimpluwensyang mga tao mula sa matataas na antas ng lipunan. Ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang kayang bayaran ang bayad sa pamamahala ng ari-arian doon. Lalo na ang Eve, sa kapitbahayan, Ginoo Sullivan. Ito, masyadong mahal ang mansyon na ito. Hindi ko matatanggap ito. Nagmamadaling ibinalik ni Jared ang susi sa William. Siyempre, kaya mo, Mr. Chance. O ang buhay ko ay walang halaga sa isang mansyon. Sabi ni William. Nakangiti, dahil ang dami na niyang sinabi. Walang choice si Jared kundi tanggapin ito. Pagkatapos, nagpatuloy si William. Kumuha ng bank card na may 10 milyon at iniabot sa kanya. Alam niyang hindi niya kakayanin. Baliwalain. Maibulsa lang ni Jared. Paalis na sana siya. May umalangaw-ngaw. Mula sa ibaba. Nakakabingi ang ingay. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Jared. Nang makita ni William ang pagkunot ng noo niya ay agad niya itong nakita. Tinawag ang manager ng hotel. Anong nangyayari dito? Bakit ang ingay nito? Tanong ni William. Ginoo, si Sullivan. Ang tagapagmana ng pamilyang Scott ay ikakasal ngayon. At gaganapin ang piging ng kasal. Ang banquet hall sa ikalawang palapag. Doon nang gagaling ang ingay. Pagmamadali ng manager. Ipinaliwanag. Pagkatapos lamang marinig iyon ay nagpasya si William na huwag ituloy ang bagay na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang hotel ay bukas para sa negosyo. At hindi maiiwasan ang racket kapag may ikakasal. Aalis na ako, Mr. Sullivan. Kumaway si Jared kay William bago lumabas ng private room. Pagkababa ni Jared, siya, nagkataong nabunggo si Layton na papasok ng hotel kasama si Sandy sa kanyang mga braso. Natigilan si Layton. Saglit nang makita niya si Jared. Ngunit natawa siya sa susunod na sandali. Hindi ko inaasahan na dadating ka talaga at dadalo sa kasal ko. Jared, dito ka ba para sa libreng pagkain at alak? Nakatingin sa kanya ng malamig na tingin. Walang sinabi si Jared at tumabi siya para umalis. Hoy! Huwag kang pumunta. Hinarang ni Layton ang kanyang dinadaanan at gumuhit ng panunuyan na nakasulat sa buong mukha niya. Tingnan mo ang iyong dating kasintahan. Hindi ba maganda siya ngayon? Wala ka bang sasabihin sa kanya? Sa totoo lang, sinasadya niya. Nakakahiya sa lalaki. Huwag na natin siyang pakialaman. Late na tayo. Mahinang bulong ni Sandy kay Layton nang wala. Kahit tipid na sulyap kay Jared. Huwag mo nang i-entertain itong basura. Layton, masamang malate, sarili mong kasal. Kaya pumasok muna kayong dalawa sa banquet hall. Sisipain ko ang walang kwentang bomb na ito palabas. Melinda, purged. Echo ang Sandy's sentiments. Kasunod nito, lumingon siya kay Jared at sinabing, pwede ba, tigilan mo na ang panghuhusga sa amin. Masyado kang desperado na pumunta ka pa sa hotel pagkatapos namin. Sa palagay mo ba ay kukuha ang aking anak na babae ng isang magarbong sa sarili mong magsasaka? Pumunta at tingnan ang iyong sarili sa salamin. Magmadali at mag-buzz off sa halip na. Nagkakagulo dito. Ang kanyang pagpuna ay mapang-akit at kasuklam-suklam. Kumukuha ng dugo sa bawat salita. Nagbulungan ng mga kamag-anak sa kanilang paligid. Na tumatawa habang nakatitig kay Jared. Tama na. Sandali, si Jared ay hindi hihigit sa isang hanggal na pinagtatawanan ng lahat. Balang araw, luluhod kayong lahat sa harapan ko at magmakaawa sa akin. Pinipigilan ang galit na nag-aalab sa loob niya. Itinulak ni Jared si Layton, na nakaharang sa kanyang denoreanan. Palayo bago humakbang palabas, nagsalubong ang mga kilay ni Layton. Magkasama, tigilan mo siya. Hindi alintana kung gusto mong dumalo sa kasal ngayon. Kailangan mong gawin ito.
Gusto kong makita mo ang girlfriend mo na pinakasalan ako ng sarili mong mga mata. Basura ka. Sa sandaling siya. Sabi nito. Agad na hinaranggan ni Baldy at ng ilang iba pa ang dinadaanan ni Jared. Nagkikimkim pa sila ng sama ng loob matapos bugbugin sa bahay niya. Kaya gusto nilang maghayganti sa kanya. Nang makitang humaharang sila sa daanan niya. Dahan-dahang lumingon si Jared para tingnan si Layton. Sigurado ka bang gusto mong dumalo ako sa kasal mo? Oo. Gusto kong makita mo ng sarili mong mga mata at alam mong hindi ka karapat dapat na labanan ako. Napangisi si Layton sa mukha. Sige, kung ganoon. Pero, isang salita ng babala mula sa akin kung dadalo ako sa iyong kasal. Hindi ka magpapakasal ngayon. Pagkasabi nun, umikot si Jared at naglakad papunta sa banquet hall sa second floor. Doon, ay higit sa 100 mesa ang nakaayos sa loob. Haha, titignan ko lang kung paano mo gagawin iyon. Tawa ng tawa si Layton. Hindi makapaniwala sa banta niya. Gayunpaman, upang pigilan ang lalaki, pinasimula ng gulo at pinapawi ang saya ng lahat. Sinabi niya kay Baldy, Baldy, magdala ka ng ilang lalaki na may kasamang. Ikaw at bantayan mong mabuti si Jared. Pigilan siya kaagad kung maglakas loob siyang gumawa ng anuman. Huwag kang mag-alala, Mr. Layton. Ipaubaya na lang ang bagay na ito. Ako. Tumanggo si Baldy. Nanlamig ang tingin niya. Ito ang perpektong pagkakataon para ipaghiganti ko. Siya. Sa banquet hall. Umupo si Jared sa isang sulok. Ang mga maaaring dumalo sa tagapagmana ng Scott. Ang kasal ng pamilya ay mayaman o maimpluwensya. Lahat ay prestihiyosong tao sa buong Horrington. Sa madaling salita, ang isang ordinaryong tao na tulad niya ay hindi karapat dapat sa karangalan. Kaya, ang kanyang hitsura ay nagkaroon ng maraming mga bisita sa banquet hall na ibinabato sa kanya ng kakaibang tingin. Pagkatapos ng lahat, ito, parang wala sa lugar para sa isang ordinaryong binata na magpakita sa isang napakagandang kasal. Ang bughaw. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang kanyang pagkakakilanlan ay kumalat na parang apoy sa mga bisita. With that, itinuro ng mga tingin ang kanya. Nadagdagan ang bilang. Karamihan sa kanila ay nanunuya at nanunuya. Kahit na ang isang dakot ay nakikiramay. Gayunpaman, hindi naman naabala si Jared. Mag-isa siyang nakaupo sa sulok at kumadyot sa mga merienda sa mesa na walang ekspresyon ang mukha. Samantala, nakatayo sa likuran niya si Baldy kasama ang 100 lalaki. Lahat, pinagmamasdan siyang parang lawin. Ang pangalawang gumawa siya ng kaina-hinalang hakbang. Pipigilan siya ng walang pahiwatig ng pag-aalinlangan. Hoy, kung hindi si Jared Chance, kailan ka nakalabas sa kulungan? Isang boses na may bahid. Umalangaw-ngaw ang sarcasm. Inangat ni Jared ang ulo niya at ibinaling ang tingin. Only to see a woman with heavy makeup on her face and nakadamit ng mapang-akit na sashaying patungo sa kanya. Isang binata ang sumunod sa kanya. Boses ng babae. Agad na nakuha ang atensyon ng mga bisita sa paligid nila. Una nilang inakala na si Jared ay dating kasintahan lamang ng nobya at naroon upang makita ang kanyang kasintahan. Sa huling pagkakataon, ngunit hindi nila inaasahan na mayroon siyang record. Kasunod nito, lalo silang lumaki, naiintriga,